Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Salamat sa Diyos dahil tayo po ay ligtas lahat. Kahit anuman mga sakuna na dumadating sa ating dito po sa Pilipinas at ganoon rin po sa buhay natin. Pero tayo po isang nagpapasalamat sa Panginoon dahil siya po ay napakabuti po mga kapatid. At hindi na po tayo pinabayaan, hindi na po tayo hinayaan mga kapatid. At sa ngayon po, tayo muli ay magkasama-sama sa online para tayo po ay makinig ng mga salita ng Panginoon na maibabahagi po sa umagang ito. At before po tayo dadako sa mga salita ng Panginoon, tayo po muna umupo at tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa oras po na ito. Kami patuloy, Lord God, na lumalapit sa iyong banal na trono, Lord God. At Lord, patuloy Panginoon, na ibubuhos mo sa amin, Lord God, ang pagpapala. At Lord, ibigay mo po sa amin ang kaalaman at pagkaintindi, O Diyos, sa mga salita mo na maibahagi po, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Lord, ganoon rin po ang inyong alagad, Lord Jesus. Wala pa akong makayanan, pero naniniwala po ako sa kapangyarihan mo, Panginoon. Lord, alam mo ang mga pangangailangan ng mga anak mo, Diyos. At Lord, I pray, Father, na yun po ang provide mo. At Lord, alam din po namin, Panginoon, at alam mo ang mga bagay na mga at sitwasyon po ng bawat isa po sa amin, Lord God. Sa pamamagitan ng salita mo, Panginoon, you will provide it, O God. At Lord, salamat. Cover us, Lord, with your precious blood of Jesus Christ. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay po, so sa umaga po ito po, mga kapatid, meron po tayong 4 na verses na ating pag-aralan. At alam ko rin po, mga kapatid, na hindi po ito, sabihin po natin dito, hindi po bago. Pero ang salita po ng Panginoon, mga kapatid po, ay sabihin po natin dito, ay paulit-ulit. Pero yung paulit-ulit na salita ng Panginoon po, mga kapatid, ibig niya pong sabihin, merong gusto ng Panginoon na iparating po sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Natanggap po natin ang Panginoon sa buong buhay po natin, mga kapatid. Pero pag makikita po natin ang mga salita ng Panginoon, ay paulit-ulit lang. Pero doon mo po makikita ang paulit-ulit na salita po ng Panginoon, doon ka rin po mahuhubog sa spiritual life po. Kaya sa una pong mga verse po natin na ating pag-aralan is bukbatin po natin ang ating Bible in the book of Matthew chapter 4 verse 17 po, mga kapatid. So ito po yung simulan ni Jesus ang kanyang gawain sa Galilea. So pag nakita po natin dito, noon pa lang po ay isinisigaw ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang mga salita sa mga tao doon sa Galilea. At hanggang ngayon po, mga kapatid, ginagamit po ang Panginoon, ang kanyang mga anak, hallelujah, para maisiwalat at para maibahagi po ang kanyang mga salita sa mga tao na nangangailangan ng salvation or kaligtasan po, mga kapatid. Kaya paulit-ulit po ang mga salita ng Panginoon. Pero in every words po ng Panginoon, mga kapatid, may bago at may pagbabago po. So sabi niya po dito in the book of Matthew chapter 4 verse 17, kung na sa Tagalog, mula noon si Jesus ay nagpasimula mangaral na nagsasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Okay, so sabi niya dito, magsimula noon, nangangaral na si Jesus. Hallelujah, noon hanggang ngayon, magpakailanman, hanggat hindi pa po siya dumarating, mga kapatid. At patuloy pa rin na mag-isisiwalat or may babahagi, may papangaral ang salita po ng Panginoon sa buong sanlibutan. Kahit saan man tayo po, mga kapatid, ang salita po ng Panginoon ay patuloy na may
siwalat, ang mga kanyang mga kasalita para lahat ng mga tao na kanyang linikha ng ating Ama ay sila po ay magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. So pag nakikita po natin itong verse na ito, sabi niya, mula noon si Jesus ay nagpasimula ng mangaral na nagsasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Kaya sabi niya dito, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Mga kapatid, like for example po, dumating yung point na ngayon dumating na ang Panginoon sa buhay natin. Ang tanong po kaya, nakapagsisi ba tayo sa ating mga kasalanan? Tinalikuran ba natin ang ating mga kasalanan? Kaya mga kapatid, sa oras pa lang na ito, kailangan po natin i-prepare yung buhay natin. Kailangan natin talagang aksyonan yung mga naririnig natin na salita ng Panginoon. Kailangan po natin mga kapatid na i-recognize yung mga mahahalagang sinasabi po ng salita ng Panginoon sa buhay natin. Kailangan talagang kung isang tao na naghihingalo ang kanyang buhay, anong tawag doon? Emergency. Hallelujah. Ganun din po sa pananampalataya, ganun din po ang ating pagsisilbi sa Panginoon, ganun din po ang tinatawag po natin sa pag-respond din po natin sa Panginoon. Na kung ano man yung naririnig po natin mga kapatid, kailangan po natin aksyonan. Kasi pag hindi po natin aksyonan yan, pagsisisihan po natin sa bandang uli. Pagsisisihan natin, bakit hindi po nila sinabi, every day, na naririnig po natin ang kanyang mga salita. Bakit pa? Ano ang rason? Kaya yun po yung sinabi ng salita ng Panginoon. Kailangan po natin aksyonan agad ang kanyang mga salita. Pag narinig po natin, kaya sabi niya noon, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Hallelujah. So hanggang ngayon, naisisigaw at maisisigaw pa rin ang salita ng Panginoon hanggat meron pa po tayong pagkakataon. At sana yung pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon po sa atin, huwag po sana natin sayangin. Bagkos tayo na po ay mag-respond, magsisi totally. Hallelujah. Kailangan po natin na talikuran at we embrace. Tanggapin na po natin ang bagong buhay na kasama po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po. So yun po mga kapatid, kailangan po natin na talikuran, magsisi, total repentance. Hallelujah. Total na pagbabago. Talikuran na natin. Hallelujah. And then anong kailangan natin? At tanggapin po natin ng total. Kailangan po natin tanggapin ang Panginoon sa buong buhay po natin mga kapatid. Hallelujah. Kailangan po natin tanggapin yung bagong buhay na nakasama natin ang Panginoon. So sa
Ayun po yung sinasabi niya, patunayan po natin na may pagbabago sa buhay natin. Patunayan po natin ng mga dati natin pong kasalanan ay ating tinalikuran, mga kapatid. Dahil yun po yung kanyang sinabi sa kanyang salita, mga kapatid, kasalita ng ating Panginoon. Kung tunay po na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. So, ayun po, wag po natin wag po natin linlangin ang ating sarili na sinasabi natin, nagbago ako sa harapan ng screen na ito. Kumakanta ko ng mga awit, mga kantang makalangit. Pero pagkatapos po, mga kapatid, wala na. Bumalik ulit sa dati. Hindi po yan totoong pagtalikod po sa mga kasalanan. Kaya pag humarap po tayo, tayo po ay holy, tayo po ay banal. Pero pagkatapos po ng online Bible study, hallelujah, sa likod na natapos na ang Bible study na ito, ayun, balik na naman sa dating gawa. Wala na lang. Parang paikot-ikot lang. Parang linuloko mo lang yung sarili mo. So yun po, mga kapatid. So kailangan po natin, ano yung sabi niyo ulit? True repentance ang kailangan. Genuine repentance. Patunayan natin na talagang tayo po ay nagsisi. Patunayan po natin na talaga tayo po ay totoong nanampalataya sa ating Panginoon. Patunayan natin sa gawa. Kahit man wala po tayo dito sa screen. At tayo na po ay sa mga sumusunod na araw, oras sa buhay natin, nandun pa rin na nananatili tayong may takot sa ating Panginoon. So yun po yung totoong pagtalikod. Hindi lang po, pag tayo na po ay nakaharap sa screen at sabi po natin, banal ako. Hindi yung tanda na banal na aso. Ito po, speaking, ang pinag-uusapan po natin dito is regarding po sa relationship po natin sa Panginoon. Sa totoong pagtalikod po natin sa ating Diyos. Amen? So yun, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. So kailangan po natin. Amen? Kaya pag tayo na po ay humarap sa screen at nakikinig ng salita ng Panginoon, Lord, here I am again, na makikinig sa mga salita mo. Please, sana ang aking pagpupo sa aking pakikinig ng salita ng Panginoon ay meron po akong matututunan. Okay. So yun po. In John chapter 1, verse 12 po. Buksan po natin ang ating Bible na Book of John. Chapter 1, verse 12 po. Okay? Sabi niya po dito in John, chapter 1, verse 12, ito po ang kanyang sinabi ni Jesus sa kanyang sulat. Okay. Yan. Ngunit ang lahat na tumatanggap at sumasampalataya sa Kanya ay bibigyan na ng karapatan maging anak ng Diyos. Paano po tayo masasabi na tayo po ay anak ng Panginoon? Kung tayo po ay patuloy na bumabalik sa dati nating gawa o sa dati na nating mga ginagawa na hindi naman po karapat-dapat at hindi naman po kaaya-aya sa ating Panginoon. Paano po tayo tatanggapin ang Panginoon
ating Panginoon. Amen po. Kailangan po natin na sumunod kung ano man ang sinasabi ng ating Ama. Ay, ang mga anak, like for example, ang mga anak po na hindi nakikinig sa kanyang mga magulang, ano po ang feeling po natin pag ang anak po natin ay hindi niya po tayo pinapakinggan? Di ba po, nasasaktan po tayo? E di how much more na ating Ama na nasa langit? Pag hindi po natin pinapakinggan ang kanyang mga turo, ang mga tinuturo ng kanyang mga alagad, ang kanyang mga anak, ano kaya ang feeling niya? Kaya mga kapatid, bilang isang anak, dapat po tayo maging masunod din. Amen po. So yun po, kailangan po natin tanggapin. Ang salita po ng Panginoon is yan po ang kanyang salita para po tayo po ay maituwid. Ang isang ina at isang ama na nagtuturo sa kanyang anak, makikita mo masaya ang inyong puso pag ang inyong anak ay sumusunod sa iyo. Natuto po siya na humingi ng kapatawaran. Natuto po siya na hindi ko na ako uulitin. At ganoon din po sa ating Ama. Kaya mga kapatid, masaya po ang Panginoon kung bawat isa po sa atin ay tayo po ay sumusunod sa utos po ng ating Panginoon. Amen po. Masaya ang Panginoon pag nakikita niya ang kanyang mga anak na sumusunod sa Kanya. Kaya nga po pati rin po sa bawat mga may anak, masaya kayo pag ang inyong anak ay sumusunod. Tinuruan niyo po sila na magsisi sa kanilang mga kasalanan at bigyan ng warning na hindi po nilang ulitin ang kanilang kasalanan na ginawa. At sa susunod yan ay pinapakinggan kayo. At sa mga bahay, kahit man nakikita nila na yung dati nilang gawa ay hindi po nila ginagawa. Sa mga ibang tao, di ba? Tuwang-tuwa po tayo. So yun po. Kaya sana ganun tayo. Ganun po. Sana gawin natin. Okay. So yun po yung sabi na po doon sa book of John chapter 1 verse 20 ay verse 12. Yan po yung kanyang sinabi. Subalit ang lahat ng tumatanggap sa kanya ay sumasampalataya sa kanyang pangalan. So, ngunit ang lahat ay nang tumatanggap. So, kung sino man lang po ang tumatanggap sa kanyang mga salita, mapalad po kayo. Sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka kung tinanggap mo ang buong puso ko ang salita ng Panginoon. At nagkaroon ka ng pananampalataya sa Kanya. At ano ba yun? Bibigyan niya ng karapatan magiging anak. So yun. Ang ganda po sa kalooban, ang ganda po sa puso, masaya ang puso po mga kapatid. Pag meron po tayong Ama na nasa langit, na siya po yung nag-lead po sa atin. Na kahit man wala yung mga magkulang natin, pero meron po yung banal na Espiritu ng Panginoon at meron po yung kanyang mga salita na nagpapaalala po sa atin na ganito po ang tamang daan. Ayun po. So, dako po tayo sa last verse po natin. In the book of Revelation, kaya nga po sabi niya doon, na tinanggap po natin ang Panginoon at binigyan niya po tayo ng karapatan bilang anak. Hallelujah! At kung ikaw po ay isa po doon, mga kapatid, maniwala ka o hindi, tinitiknot po ang Panginoon ang bawat pangalan po natin. Yung mga pangalan na nananatili sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Pag naalala niyo po yung inil po ng Panginoon, yung 10 na may sakit na ketong para leprosy. 10 po sila pinagaling ng Panginoon. Pero sa
po ang aking pinagaling. Bakit iisa lang? So, ibig sabihin, may listahan ng Panginoon. Hallelujah! May listahan ng Panginoon. Hinahanap niya na kung saan si ganito, saan siya. Bakit nung pinagaling ko siya, nung time na pinagaling ko nung time na may sakit, may problema, pinalaya ko ang mga sakuna na dumating sa kanyang buhay. Saan siya? Hinahanap niya. Kaya mga kapatid, hindi po natin sabihin na walang listahan ng Panginoon. Meron po. Hahanapin niya po. Kaya sa bawat isa po sa atin, huwag po natin sayangin o huwag po natin pabayaan na matanggal po ang ating pangalan doon sa buong aklat ng buhay. Sabi niya po doon sa book of Revelation chapter 21 verse 27, pero hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ang mga gumagawa ng mga bagay na nakakahiya at ang mga sinungaling. Hallelujah! May specific po. Doon ang kanyang sinabi, ang mga makakapasok lang doon ay ang mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng tupa o doon po sa aklat ng buhay. Ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan po. You see? Yan po ang salita ng Panginoon na sabi ni Apostol John. Pero humingi. Pero hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi. Alalahanin po natin. Hallelujah! Nung nagsisi po tayo, humingi po tayo sa Panginoon ng kapatawaran at tinalikuran po natin. At sa ating pagtalikod mga kapatid sa mga kasalanan po natin, kasi pagbalikan po natin, yes, nailista na po ang pangalan natin doon. Pero pag once po na tumalikod muli tayo sa ating Panginoon, ay back to zero again. Babalik muli tayo sa zero. Kaya mga kapatid, huwag mong hayaan na ikaw muli ay bumalik sa dati. Kasi anong sabi ng Panginoon dito? Pero hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ang mga gumagawa ng mga bagay na nakakahiya at ang mga sinungaling. Ang mga makakapasok lang doon ay ang mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng tupa. Ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, alalahanin po natin itong verse ng ating Panginoon sa buhay natin. Pag pinalikan ko ang mga bagay na hindi po kaaya-aya sa Panginoon, ibig sabihin, hindi po ako makakapasok doon sa ipininiper po ng Panginoon para sa akin. Kaya ikaw at ako, manatili po tayo sa Kanyang presensya. Patuloy po tayong makinig sa Kanyang mga salita. I-apply po natin, gawin po natin ang mga bagay na naririnig po natin sa mga nagtuturo po sa atin. Kasi ayun po yung sabi niya, talagang pag nabasa po natin ito, pag nababasa niyo po itong screen na nandito sa baba natin, makikita po doon, hindi po makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Kaya, di ba, ang paggamit po natin ay pag madumi, ay talaga gawin natin ang paraan para matanggal yung mancha. Ganun din po tayo. Gawin po natin ang mga bagay para tayo po ay kaaya-aya at karapat-dapat sa ating Panginoon. So, yun lamang po ang aking nabahagi sa umagang ito. Kaya mga kapatid, magpatuloy lamang po tayo na makinig at huwag po natin hayaan na tayo ay, huwag po natin hayaan na mabura ang ating pangalan. Hallelujah! Magdadali pa lang tayo na magsilbi sa ating Panginoon. So, to God go the glory.
At sa kanya ko lamang po ibigay ng papuri at pasasalamat.